nga nakakita din tayo talaga na nililish pa ang Joy. Pero ito na nga ang simula ng second game of this match. This is the compositions of Blacklist International and Echo. Makikita natin na talagang comfort ang usapan this matchup. May Beatrix at Paquito laban sa Cho at pati na rin ang Yuzong. Pasok na tayo sa ating Land of Dawn. Kapag nanalo ang Echo dito, it's going to be a sweep. Pag nanalo ang Blacklist, may Game 3 pa tayo. Kompletos recados din yung lineup ng Blacklist International dito sa laban natin. At ito na yung sinasabi kanina ni Wolf na sa may mid, mag-clear muna yung post 5. Yep. So si JP nasa may middle lane. So very different naman sa ginagawa din ng side ng Blacklist International. Kasi si Rene J, inaaurahan, pinipigilan. Alam niya, mas mabilis yung Martis bakit hindi? Yep. At pwede niya nga i-take advantage. Ang magandang ginagawa dito ni Rene J to kind of stop Cartesi. Pero tingnan mo yung tinawag ni Cartesi. Tinawag yung dalawang tropa, pares may Cyclone Eye. Ayan na yung tropa. Oo. Ang kinagandahan na napilitan na gamitin yung flick. Ay, hindi pa rin tinatantanan na probable first blood. Ay, nako! Para din ako kay Cartesi. Napakalayo ng kanyang pinuntahan. But still alive. Ito na yung pangalawang agimat moment para kay Rene J. Dami si Rene J ngayon Oo nga, parang naghahanap talaga ng mga malapalos na galawan eh. Road to Panday. Tama. Madulas ba si Panday? Hindi, may agimat siya May agimat. Okay, hindi ka. Meron, di ba? Tama, parang. Ang tunay na tanong, Chantel, sinong Panday na yung naabutan mo? Si FPJ yung tumatak sa isip ko, sorry. Patay Para tayo si dyan. FPJ, Rene J. Oh. Tama, sige. Tama, the hitman. Diba? And right now, though, sa mga emblems natin, may mga napapansin ba tayong mga kakaiba this time around? Unfortunately, hindi ko nakita yung mga emblem natin. So maybe later, pag napakita ulit, makakatch natin. Okay, so may iwan dito ginamit na ng Petrify. Ay, nako. First blood para dito kay Sensui. At parang kanina lamang ay nakita tayo ng Martis na nakakuha ng early. Ngayon naman para sa Blacklist, iyon ang nangyayari. Yep. It's Sensui taking the first kill. At ito naka-impure rage si Kuya. Iba naman, no? Anong ginagawa ng impure rage kay Martis? Well, every 8 seconds meron kang magic damage. So, yun. Ito, spammer naman din talaga itong isang Martis. So, siguro doon siya nag-bank out na lang. Killing spree, of course, gives you the weight para mag-run down. Dire-diretso yung kills mo. But pinili ni Sensui yung pokes. Mas pinili niya dito pero siya ata ang una mabubog. Wow! Cartesi with that secured turtle at maipilitan na lang umalis ang side ng Blacklist. Patay din si Sensui nung moment na yon. Grabe yung ginawa ni Sanford doon. Yep. Ganon ang XP lane. Pinadigard. 3 yung napetri. Yep. Ganda nung pinakita doon nung Echo overall yung position nila around the turtle. Yung kanilang turtle dance. Na napakasimple lang tignan pero nakita natin na hindi nakatagos doon si Sensui. Kinuha niya din kasi yung kanyang purple buff at naghintay ng kanyang level 5. Technically speaking, lamang dapat siya kay Cartesi. However, dahil inuna niya yung purple buff, nawalan siya ng time para pumwesto. So, nawalan ng tempo doon si Sensui. Speaking of pwesto, nakapwesto yata pero si JP makakatakas pa rin. Ang sabi ko na Echo, kami naman ang gagawa ng play. Cartesi with a kill at sinasayaw pa, binigyan ng pit. Sensui with that nakuha. Grabe naman yung damage na nanggaling doon kay Benny Cutie. Kung Grabe. titignan natin yun, early game pa lang. Oo. Hindi ba dapat mid-game pa masakit yung Bruno, Wolf? Nakita natin kasi nasulit yung Wave of the World. Or I think iba na yata yung tawag doon parang World 2, hindi, joke lang. World iba na yung tawag doon Bruno World Tour. Oh, Bruno World Tour, kumbaga. Si Bruno Mars na pala yung inactivate. Exactly. Yun yung nangyari dun sa Blacklist. Nasulit yung ulti ng isang World Bruno. D. World D. Yan, nagbago na. So, dahil dalawa yung nagpapasahan, nag-volleyball sila doon, sila yung nayari. Ayun na, ito, dito, speak of pasahan, may bola din pero nagamit ang flick, ang Aray. Purify. At kita niyo na agad yung damage ng mga players natin. Oo, ayun na nga, asintado pa rin si Oheb, can confirm, nakita na natin. Pero dito sa may bandang baba, si Edward, in a 2v1, may shield na nanggagaling sa left hand. Pero mukhang si Sanford ay papasok na naman. Here comes a Chai Energy, pero ma-outplay yata ni Edward! Agent Zero with a 2v1 outplay! Dalawa, yung katapat niya doon, but still alive. Talagang hindi makakwestiyon ang mastery of Edward. Grabe. Pagdating sa Paquito, tiniis niya. Lahat na, Grabe. subok na ng panahon, lahat ng mga training, init at lamig sa ilalim ng tore ng moment na yon. May kanta pa, may Ayob na Tiger pa doon. Ito, nasa eye muna tayo ng turtle dahil ito ang pag-aagawan ng ating mga players. Pero Sipan na ipalayo na agad. Kaya naman pala kasi si Cartesi nandun din para sa retribution. Siya na lang muna magiging bait at hindi babayag ang Blacklist na hindi makakakuha ng isa. JP para sa turtle. Sulit ba yon, Wolf? For sure. Yung Echo, ginagawa lang nila dito yung
all display in the book kapag 50-50 yung Turtle. Stun mo lang yung kalaban. That's what we saw from game number 1 and now Turtle number 2 para sa Echo. They may have sacrificed ito si JP but na-secure nila yung Turtle. At again, tempo yan na kinokontrol dito ng Echo. Kung hindi lang sila talaga na disaster dun sa ginawa ni Edward dun sa may bottom lane, mataas na yung kanilang lead. As it Sando, Si Benny Cutie yata ang magiging target nila doon. Pero alis na muna, si JP nandito na rin. Meron pa Sipa para makakancel, ginamit ng retribution para makaalis. Disiplina para sa mga players. Pero nakita natin si Oheb nahagawan ng crab coin. Kanina si Benny Cutie sa top. And still, a lot of great plays from both teams. Blacklist International ngayon ang nagiging aggressive. Pero ang Echo, hindi naman naglalayo ang gold lead natin. At sumasakit pa mas lalo si Carl TZ. Pero hindi niya maabutan ang patakas na si Haji. Grabe si Cartesi, parang pag may ulti, automatic agad na pwedeng gamitin. So more on clearing na minion wave ang ginagawa ngayon ng Echo. But for Blacklist International, itong kinagandahan, meron ng Blade of Despair, si Oheb. yep. They can activate ito ng si Oheb. Looking at their lineup, wala sila nung parang hard lockdown like Franco, Kajan, typical na pinapa-arrest dito sa may Beatrix. Pero meron sila nung AoE. So I wonder kung paano nila i-activate itong si Oheb. Hindi rin sila makapag-push dun sa may top lane kasi Benny Cutie, ang ganda nung ganyang pag-establish or pag-hug ng kanyang tore. Okay, may nagpapanggap po. Oy, no! Ayan na yun! Huli na nila. Sensui is down at hindi na makakapag-backup pa ang mga players dito ng Blacklist International. Parang pag naubos yung Mortal Coil mo, kakabahan ka na talaga, no? Kasi pwede ka na ulit ma-crowd control. Redward, napakasakit. Wrong prediction mula sa Filipino Sniper. Pero still, kailangan na mag-back dito ni Sanji. Okay, so mukhang si JP, inaaral niya rin yung Sensui instincts kasi yung move nila doon sa may top lane kanina, na-dodge yung Shunput, yung kanyang stomp gamit yung Mortal Coil. Pero nung second time na ginawa yung Mortal Coil play ni Sensui, na-timingan na niya at nasipan niya afterwards. Yup, and ito, sobrang bilis din na makakapwesto dito ng side ng Echo at makikita naman natin na hindi na makakapag-contest pa. Carl TZ with that retribution and the ultra fast na kill para ito kay Carl TZ after taking an objective. And right now, no, makikita talaga natin that despite Blacklist International making plays around the map, Echo pa rin ang nakakalamang with a 2K gold lead. And in fact, meron pa nga silang late game insurance dito kay Benny Cutie. As it stands para sa Echo, naiwan pala din sa kusina ito si Cartesi. Ito na yung kanilang insurance policy, technically speaking. Kasi nag-invest sila ng 2 beses dun sa may turtle kung saan si JP ay napatumba. 3 deaths na onto JP. Pero dahil dun sa pagiging sacrificial niya, nagkaroon na ng time si Cartesi na magkaroon ng enough na damage. And with Lethal Ignition, Jungle Joy, masakit to. Oh, ito masakit din. By the way, yung naging damage siya dito kay Rene J. Pero ito ang kinagandahan for Blacklist kasi yung mga suntok na Edward, di ba kanina munti ka na siya makasecure ng kill. So probably yung kanilang inaantay. Haji! Petrify! Pero Saji still alive! Wow! Tasakto Sipa naman pa rin yung kay Daddy JP. Pinato ng bola, very cute with a kill. JP, mala FWD Insurance, expert wingman. Ang nakita natin na moves mula dito kay JP with that kick. Pagkalabas ng kadita, nasipa pabalik. Parang na-timingan. Grabe yung understudy ni Sanji. Pwede siyang mag-purify anytime during that combo. Pero alam niyang buhay siya. Pero tayatang bawin na side of Blacklist, sakto. JP yung kanila makukuha, pero Sanford ginamit na ang Dragon Form. May pilitan mag-flicker out at sa may bottom lane, kukuha naman ng Torres si Edward. Nandun si Cartesi para dumepensa and still para sa ating mga teams, paingat na muna sila. And 9 minutes in, may kalamangan ng Echo, almost a 2K gold lead. Pero wala pa masyadong napupush ang parehas na kupunan. In fact, palabas na yung Lord, 2 tore pa lang at ang bumabagsak sa buong game na to. Iba din, parang ang yung teams natin ngayon, if ever na may makasalubong, okay, kuha tayo ng kill. Walang forced na team fight talaga, like literally diving under the turret. So maingat din talaga yung ating mga players. So ito na ang ating Lord objective. So si Cartesi yung mauna doon, may pili na tumalon na Haji again. Sisisit na naman, pero buhay si Sanford doon. Oh kaya no! naman bawi, sinagot agad. Cartesi with that killing spree. Ang sakit na ng electrifying beats. Wala nang rhythm of joy yun, pinindot lang niya yung ulti niya. Literal, hindi niya naghintay. And Haji is having some trouble. Hindi na siya, yung 2 attempts niya na pag -1 dun sa Echo, parehas hindi nag-work.
na nabubuhay pa with one sliver of health. Kumbaga, yung sinasabi natin, 1 HP na lang natitira, which is hindi enough. And so far, ano ba yung items niya dito? Naka-Genius 1 naman na siya, and for sure yung Clock of Destiny. Maybe pag nakakuha niya yung third item, doon na siya makapag-burst ulit. But Nako po, nasipa na naman ha. Oh my God. JP is on fire, pero si Sanji makukuha dito ni Oheb sa may middle lane. So tingnan natin kung AC-secure ba or pipilitin na kuhanin yung Lord dahil nakapwesta na sila. Bouncing ball para kay Rene J, nagsistretch ng konti pero sasalubungin lang with a dash. Tapos si Benny Cute mag-free, tapos nakita na naman ni Sanford dito si Oheb. Kaya dahil dyan, Echo will secure this Lord. Lord secured para sa Echo at napakaganda ng ginawa ni Sanford doon with the Black Dragon form and Petrify. Grabe yung control ng nagawa ng Echo in that Lord Pit. And simple lang, counter lang talaga ng isang Yuzong, yung Beatrix. Kitang-kita naman natin, hindi man lang nakareact dun si Obi with a flicker. Tingin ko, para dito sa side ng Blacklist International, kailangan na nilang mag-group up talaga at gamitin yung kanilang composition para makapag-1. And ang hirap isipin sa side ng Blacklist, sino nga ba yung tamang tanggalin dito? Sanford is critical, Benny Cute is also critical. And right now, meron ng level 1 Lord na nagmamatcha dito sa may bandang ibaba. Good news for Blacklist International. Meron naman silang wave clear para tunawin ng Lord na to. Pero mukhang si Rene J naghahanap ng play. Hindi niya mahahanap si JP. Pero mukhang madedepensa naman nila ang Tori dito sa bandang gitna. Napaka-importante pa rin talaga ng Tori sa may middle lane kasi yung pwedeng control nila. So ayaw nila na mas lumiit pa yung control na meron sila. At nandito may nakaready na naman para sa side ng Blacklist. Mabilis lang nila madedepensahan. This is Beatrix. Yep. At kompleto pa rin naman. And this is level 1. No. And makakita tayo ng 5-man rotation mula sa Blacklist. In the mid lane ngayon, Sensui looking for a play pero mukhang kailangan na mag-flicker palayo. Edward still looking for it. Rene J! Oh, napakagandang sipa na naman. Tapos meron paglangoy pa rin ito kay Haji. Makakatakas sa mga players ng Blacklist at aalis na lang muna ang Echo. Very commendable play mula doon kay JP. Parang maganda na ginawa doon ni Rene J. Kaso hindi naka-abante doon si Oheb. Naharang siya ni JP and of course the rest of Echo. Super good initiation coming out from Rene J. Wala nga lang talagang follow-up because Echo knows. Ang kailangan nilang gawin, pigilan si Oheb na mag-deal ng damage. And Oheb right now still 2-1-1 despite na the counter pick nga na nakikita natin mula kay Sanford. Okay naman ang nakikita nating laro mula kay Oheb but still Blacklist International is struggling with a 4K gold lead sa kamay ng Echo at si Carl TC. Perfect game kasabayan ni Benny Cutie so far. Oo nga, no, 3-0-3 pala parehas. Tsaka yung dito, yung play ni Cartesi, kung mapansin natin talaga, ayan, sasabihin pala natin na nagpo-front na. Tatlong dinaan yung mga players from Blacklist International. And look at that, yung Blacklist, parang same with game number 1, medyo naghahati-hati ulit sila dun sa possible gold sana nila. Nandito nahawakan ng Echo yung macro ulit dahil lang dun sa mga sacrifice ni JP. And of course, yung perfect game nga na nakita natin dito mula kay Carl TZ. Na sacrifice yung mga deaths doon kay JP na 4 deaths na ngayon. Pero kitang-kita natin na nag-pay off talaga yun para sa Echo. Maganda yung start para kay Carl TZ. Bilang isang roamer, nag-gigit ka naman ng gold naturally. And if you're looking at yung kanyang counterpart na si Rene J na 0 deaths sa ngayon at may 2 buong item na just 1 or 2 minutes ago, parang kahit pa sabihin mo mas maganda yung stats ni Rene J, yung impact plays na naramdaman natin kay JP. Oh, speaking of, gumawa na play against JP. Nakabawi na si Rene J nung moment na yun at nakapag-deal na rin ng damage. Wow, ang ang sakit! International. Ang sakit na rin ni Edward. Take note, nakasira din siya ng Torres sa may top lane. Pero sabi ni Carl TZ, dadaan si Silip lang, mag-face check. Carl This is TZ! Carl TZ with a double kill against Blacklist International. Woo! How do you even explain that? Literal na nilakaran lang yan. Nakita niya, after nung 2 dashes niya, naramdaman niya na siguro nandun sa bush. At na sulit pa niya, 2 yung nakuha niya doon. And you have to also give it to Sanji. Yung poke, na paggamit niya sa Valentina bilang poke, na force agad yung ulti, yung passive ni Haji. Which, pag na-proc na kasi, yung thalassophobia, may ilang kalagi sa pagpwesto. Yeah. And Haji hindi siya nakahanap ng pwesto niya. Tapos ang ganda din ng nung rhythm nga na nailabas doon ni Carl TZ dahil perfect rhythm yon. Napakataas ng damage ng electrifying beats kapag perfect rhythm at bumabalik din ang kanyang buhay. So napakahirap i-burst ng isang Joy kapag ganong estado ang nakikita natin. And now Echo with a Luminous Lord. 14 minutes in, bot lane muli magmamarcha ang Lord. At ito na nga ata ang inihintay ng Echo to pull off aggressive play na pwede nating makita.
Feeling ko yung kanina moment kay Carl TZ, supposedly mag-face check lang siya eh. Tinanong lang niya kung may tao, tapos sumakto din na meron nakatagan. Look at that. Yung presence pala ni JP, medyo napupush back mga players ng Blacklist International dahil meron nga din namang Lord dito sa may bottom lane. So Lord will march in at dedepensahan ng Blacklist International. Maagang paggamit ng Black Dragon form. Si Sensui ay medyo naaarayan. Tapos aalis na lang muna sila. May player na naman at pinaka-target niya is gonna be Haji. Papasok dito si Renny J. Pero Torre gusto kuhanin. At dahil dyan, JP is gonna be down at madedepensahan muna ang Lord. Nakakuha ng panibagong buhay doon si Haji at hindi naging sapat ng oras ng Echo para makapitas ng isa. Pero still, mission successful with that inhibitor in the bot lane. Napigilan dun yung combo na gustong gawin dun ni JP with the Way of the Dragon. Blacklist International nakahinga ng kaunti. Sanji though, nakapag-pop siya ng kanyang Purify. Yun na sana yung target ni Haji for the combo. At nakahanap na siya ng magandang angulo. With the Divine Glaive, sure, makapag one-hit na siya. But very nice Purify coming out from Sanji to save himself. And now a Death Bush strategy mula sa Blacklist International. Ang tanong ay alam ba ng Echo na nandun sila at lumiit ang gold lead ng Echo mula 9K ay bumaba na ng 6,000. Carl TZ still looking for his next big kill pero nasalubong niya ang Hitman! At mukhang tutuloy na nila! Napaganda! Total shutdown para din sa Blacklist. Pero may bawi yata ang Echo. Pumasok na dito ginamit ang Petrify. Pero Sensui is there. Renegade is gonna be down. At unti-unting hahabol. JP with a Jit Kundo. Meron pa sipa. Walang ultimate. Pero napakasakit dito. Benny Cutie. Full Sanford's damage. Zero! Sensui at Edward. Target dito ni JP and Sanford. Makakatakas pa rin. Agent Zero. Still alive. 1-for-1 ang sagutan na yon pero unang death ni Carl TZ in this game. Yes, sobrang laking shutdown, of course, na nakita natin mula sa Blacklist. Pero kinailangan nilang spend yung kanilang ulti mula kay Haji as well as kay Oheb. Kung kaya na sana ng damage output ni Oheb na ma-eliminate agad si Carl TZ, just utilizing yung ulti doon ni Renjay, perfect na sila sa Blacklist. But after nung kill nila nun, kinailangan nilang mag-back out kasi wala na silang utilities after. And yun yung naging resulta kung bakit na yataps din si Sensui. Then again, Blacklist, of course, masaya dun sa trade na yun na bawasan nila ng 2,000 gold lead yung Echo. At controlled muli ng Echo ang Lord na ito. And this is their third Lord of the game. Echo once again secures a major objective. Blacklist, dedepensa na naman sa loob ng kanilang base. Parang mas mahirap to somehow for Blacklist at depensan kasi yung damage din ng Lord ay mas mataas. And for Echo, may nakakapag-recuperate sila pag may -1. Like nung nangyari sa may top lane kanina. Edward, nag-Malefic Roar. Ang kanyang decision dito, kailangan na niya talagang maging damage dealer. At the same time, siya yung mag-one-shot doon kay Benny Cutie. Problem is, and you'll notice this, hindi pa gumagamit ng Purify doon si Benny Cutie. Like for the past few minutes, hindi natin nakita dahil yung positioning pa lang niya, enough na. And of course, kung paano siya dinedepensahan dito, kung paano nagpipil yung Echo para magkaroon ng magandang oras dito si Benny Cutie. Kanina, nakakita tayo ng perfect game kay Carl TZ at siya yung talagang tinarget ng Blacklist International. Pero sleeping quietly dito si Benny Cutie, not a care in the world. Perfect game din para sa kanya. Ito ata ang tinatawag nating calm before the storm. Bagyong Benny Cutie, nag-aabang lang ng oras niya. Echo, conceal play. Namataan si Hoheb pero nandito si Sensui para pigilan ng dalawa. Oy, napigilan nga lang din. At yung side ng Echo ay merong pressure na dadalhin doon sa may middle lane. Ito na yung Dragon. Nahila lang din. May gagawin na place lahat. Haji, mauna ni Immortality dito. Carl TZ, sakto sa suntok ni Agent Zero. Habang si Benny Cutie magbabato lang ng mga bola. At Blacklist International makakadepensa pa rin. Another major defense mula sa Blacklist International at palapit na ng palipit ang ating mga items. In fact, lock build na parehas ang ating mga gold laner. Exactly. So, two things na gusto ko i-comment. Number one, good chemistry ni Edward tsaka ni Haji. Kitang-kita mo na yung communication nila na once nakita nila si Carl TZ, kaya nilang eliminate. Second, Rose Gold Meteor para kay Oheb. Kaya siya nag-survive dun sa talon noon nakita natin dun sa Yuzhong. Very commendable itemization mula kay Oheb. Ito na yata yun, parang for Blacklist ngayon, unti-unti nilang somehow dinedecipher kung ano ba yung inilatag sa kanila na Echo. Pero medyo napalayo nga lang na sipa doon. Medyo delikado yata para sa ng Echo. Pero hindi, buhay pa rin dito si JP. At meron ding Immortality. Habang yung Dragon ay humahabol na rin. Si Sensui ang target nila. Still has the Immortality. Mag-charge doon. And Edward, Agent Zero sa may batalikod. Killing spin na para dito kay Oheb. Pero yung World D from Benny Cutie ay napakaganda rin.
Nagkakalapit na nga ang mga mundo. Blacklist and Echo. Yung mga team fight natin, wala nang one-sided. Yep. Lagi nang may exchange. At this time, nakikita na natin na masakit na talaga si sniper ni Beatrix na coming out from OHEB, the Filipino sniper. And of course, si Haji na ngayon with the items, confident na siya na kaya niya mag-burst with this combo. And Sanji, napa-overstep dun sa laban na yon. Big props to OHEB as well, keeping himself safe nung nag-go na doon si Sanford. At this point kasi bilang usual, kaya mo ring i-one-shot si OHEB. So, nagpapagalingan na yung dalawang team sa atin. At ito ang unang Lord na makakalapit ang Blacklist. Make or break para sa mga agents. Sila ang magsisimula ng Lord na ito. And this is an Evolved Lord. 20 minutos na ang larong ito. Carl Tizzy nandun sa may bandang gilid kasama ni JP. Pushing na rin ang may bandang ibaba kaya protektado at may oras pa naman ang mga agents. Pero si Sensui ang nahuli! Saktong-sakto, hinatid sa mga kakampi. Sensui is down sa kamay dito ni Sanford at ito na yata ang inaantay. Grabe, parang hinatid lang. Hindi alam na merong pwesto or nakatao doon. And the Echo might secure this Lord. Pero nakapwesto pa rin ang mga players ng Blacklist International. Possible 3v5 scenario. Sanford, hinahanap si OHEB. Lilipad, babalik, Edward. Pinoprotektahan si OHEB pero Renny J, tatakas ata dito. Nagamit na rin ng rough waves. Nagamit na ang mga ultis. Na-reset din ang Lord. Pero hindi pa rin na-atras sa mga players. Tinatry yatang antayin na mabuhay dito si Sensui. Pero sa Echo, Carl Tizzy will secure that Lord at samaho pa na isa. Patay na rin dito ang Sirena at mamipilitan na tumakas pa. Free para kay Carl Tizzy, si Edward at OHEB ang katapat niya. Edward OHEB versus 5 Orcas marching in the mid lane. Hindi na ata nila aantayin pa ang Lord pero buhay na rin naman si Sensui. 3v5 scenario. Pwede nang tapusin ng mga Orca to maliban na lamang kung may milagro ang Blacklist International. Pwede dumapensa dito si OHEB. Meron minion wave sa may top lane. Meron din sa may mid lane. Lahat ng pressure ay pwede na maramdaman. Nasiba pa nga dito si Agent Zero. Makakatakas ba? Mukhang hindi na dahil sakto lang din naman yung bola tapos yung minion wave nandito na. And for our series win, Echo! That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Echo ang magiging unang panalo sa Season 12 ng MPL Philippines with a 2-0. Alam na natin, nararamdaman na natin yung Blacklist International na nakabawi dun sa laban na yun. However, the way na hinawakan nila yung Lord dun sa dulo, Sensui, hinatak yung aggro ng Lord, papunta dun sa